Regarding nga doon sa mga pamimigay, mukhang ito na nagiging resulta, di ba? Nauubos ang pera ng taong bayan na yung imbis na mapupunta doon sa mga proyekto ng ating gobyerno, napupunta ata sa bulsa ng iba. Iyon ay sabi-sabi lamang kasi nga wala talagang natatapos na mga infrastruktura. Kung may matapos man, ganito katulad, kabubukas pa lang, giba na. So ito ay, sa tingin natin, ito ay talagang may pagka-substandard at hindi akma yung pagkakagawa niya para madaanan na mabibigat ng mga sasakyan. Oo. Hindi ko kayang tanggapin talaga na hindi ito boses ng presidente. Yes. Kasi bakit hahayaan mo siyang tumalak ng tumalak? Kung ayaw mo, sabihan mo. Yes. Sekretary mo. Under sa'yo yan. Huwag mo na naman sasabihin na hindi mo alam, meron siyang sariling utak, meron... Yan. Ano, wag. Tigil-tigilan nyo yung mga palusot na yon. Pero ang pinakaano dyan, Coach, baka talagang yan ang plano. Oo. Yan Yes. ang gusto ni Marcos. Kasi? Na magsalita ka lang ng magsalita dyan, bumanat ka lang ng bumanat. Malay mo, may basbas naman. Kasi isipin nyo, siya ang tigapagsalita. So, ang mapapahamak niya kapag nagkamali siya, si President Bongbong Marcos. So, sa madaling salita, yan ay may basbas. Iwas pusoy nga eh. Ang ano nila dyan, iwas pusoy dahil pag tinanong mo, yan ba ay statement ng presidente? Yung iba, oo. Yung iba, hindi. So, ibig sabihin, pag sablay, may fall guy sila. Oo. Di ba? Sino sisihin? Tama, Pag pero- tama, magaling. Credit sa kanya. Pwede. Credited to BBM. Kaya nga yung ganyang lagay ni BBM, aktong duwag. Yung aktong nakatago. Pero bukod kay may kung gusto mo. Hindi, by the word itself, no, yung spokesperson ng presidente, ibig sabihin, yung mga sasabihin mo ay nagre-reflect sa mga sasabihin ng Pangulo. Kasi kaya nga ikaw ay spokesperson eh. The fact na hindi sinasaway ni Pangulong Bongbong Marcos itong mga kabalbalan ni Castro, ibig sabihin, pumapayag siya, or ito talaga ang gusto niyang ipasabi or pagsalitain ni Claire Castro. At natutuwa siya dahil meron na siyang attack dog na talaga namang alam natin, na katulad nga sinabi mo kanina, si PRRD, hindi naman pumapatuloy sa mga babae, katulad ni ex-Vice President Lena Robredo na kung ano-ano pinagbabato sa kanya, pero hindi naman niya pinapansin, di ba? So siguro, ganun nakikita nila. O gamitin natin itong si Claire Castro para mag-ingay tayo, sirain natin si PRRD kasi hindi naman pumapatol si PRRD sa babae. Hindi pa pala, siyempre, babae yan. Siyempre, doon, yung style nilang, medyo, hindi ko type. Compare natin Attorney Trixie naging spokesperson, di ba? Ng PCO. Si Harry Roque, attorney din yun. Pero iba ang mga dating nun. Oo, iba. Matalino yun eh. Hindi yan nagsasalita ng below the belt, hindi yan bumabanat kung kanino. Ito, medyo, Talaga parang nag-hire sila ng Attack dog? tatahol. Oo. Tatahulan ni Pero bukod doon, sa bukod na attack dog, isang attack dog to si Attorney Claire. Ikaw naman, ano masasabi mo? Isa ata itong attack dog ba? Si Torre? Ay, naku Naku po. po, delikado tayo dyan. No? Alam nyo nga, sa ano nga daw ngayon, di umano, ayon sa mga bali-balita, at sinabi na mismo ng isang, na si Magalong, si Mayor Magalong. Mayor ba? Hindi ako nagkakamali. Mayor. Oo. Kapag ikaw ay maingay, talagang panalo ka. Kasi bukod sa 7-7, kasi pangkalahatan na to Hindi lang to umiikot sa Congress, kundi sa lahat. Pati sa Senado. Lahat, pati sa Senado, pati sa labas. Lahat ng Basta kaalyado nila. maging against ka sa Duterte, banatan mo ng Duterte, banatan mo yung mga kaalyado ng mga Duterte, kasama ka dyan sa 7-7, tsaka sa bago ngayon. May bago ngayon. anong ba? 30-30. Mas maingay, mas malaki bigay. Mas malaki bigay. Yun. So, kung mapapansin nyo, yung mga... Kasi isipin nyo dati yung mga Congress, hindi naman yung nagsasalita noon tahimik Tapos ngayon biglang parang naging bida-bida na sila. So kung ano yung sabihin ng mga Duterte, ano sabihin ni PRRD, ni BP Sara, may press con agad sila. So doon tutugma yung sinasabi ni Magalong. Hindi nanggagaling to sa akin galing yan kay Mayor Magalong na may 7-7 at may 30-30. Kaya yan si Torre... 30 million? Oo, bali 90 million ng mano. Kaya ito si Torre malamang. Kasi nga, ito si Torre, sa hinaharap, malaki-laki yung mga pagbabayaran nito. Pero hindi natin alam kung saan yun. No? Pero
Kaya nga ito si Torre, kung mapapansin nyo, bakit sobrang bida-bida? So kung kung pagdidikit-dikitin natin yung mga nalalaman natin about sa mga palabas na pera ng Pakimkim. di umano or pakimkim ng Marcos administration. ng administrasyon, baka eto nga si Torre ay nakakatanggap to ng Pwede. 30-30. Hindi galing sa akin yan, ha? Galing yan kay Magalong. Oo. Kasi kung isipin nyo, anong pakialam ng isang PNP, ng isang general, Sa impeachment sa ni VP Sara, impeachment ni Vice President Sara Duterte, anong kinalaman mo doon? Pangalawa, bakit parang ngayon lang ako nakita na isang taong gawa sa kahoy, manipis pa sa sibuyas yung balat. Ang harsh mo naman. Hindi, wag na tayo magpatumpik-tumpik. Bastos din naman siya, hindi ba deserve niya tong mga sinasabi ko, no? So, napakabalat sibuyas. Malamang sa malamang, ito ay baka lang nakakatanggap din to ng 30-30 kasi biruin mo, 30. Oo. Di 30-30, 90 million. Oo. Kaya nag-iingay siguro. Kaya kasi nang-iingay silang lahat. Kaya nga ito sila Gadon, sila Trillanes. Kung mapapansin mo, biglang nagsusulputan, di ba? maingay, no? So siguro kapag naubos na yung budget, Oo. tsaka bibira agad. Baka naubos na yung nakita sa scanner ng Davao na lalabang bag. Oo. Teka muna, 30 million, anong gagawin? Mag-iingay ka lang. Magbabanatan mo Duterte, kakasuhan mo Duterte, Kakampi ka lang sa kanila. sisiraan mong Duterte. Yun lang gagawin mo. Ay, alam mo, Jay Yun lang Guevara, gagawin mo. si PRRD ang pumatay kay Magellan. Oo. Yung nga, yun din inaalala ko eh. Oo. Oh, yan, Tsaka oo. si Nag-iingay na siya. Tsaka si... Nag-iingay ako, ha? Oo. Tsaka si PRRD rin ang nagsimula ng himagsikan. Ayun, no. Yan, no. So regarding nga doon sa mga pamimigay, mukhang ito na ang nagiging resulta, di ba? Nauubos ang pera ng taong bayan na yung imbis na mapupunta doon sa mga proyekto ng ating gobyerno, napupunta ata sa bulsa ng iba. Iyon ay sabi-sabi lamang kasi nga wala talagang natatapos na mga infrastruktura. Kung may matapos man, ganito katulad, kabubukas pa lang, giba na. So ito ay, sa tingin natin, ito ay talagang may pagka-substandard at hindi akma yung pagkakagawa niya para madaanan na mabibigat ng mga sasakyan. Now, kung ito ay pero unahin muna natin, this project started 2014 sa panahon pa ni Pinoy. At napagpatuloy po 'yan doon sa panahon ni Pangulong Duterte at ngayon sa administrasyon ni Marcos, supposedly bubuksan na 'yan pero may nakita daw sila mga problema kaya ginawa nila, inayos nila. Pinaglaanan po yan ng 174 million sa pagpapatibay, pagsasaayos. Pero nung binuksan na po yan mga kababayan, hindi pa man tumatagal, ayan po ay bumagsak na. So now, sino nang sisisihin natin ngayon dito? Dahil yung halos 1.2 billion na ginastos po dyan ay nauwi sa wala. No? So ngayon, ang problema natin, saan napunta? Yung dapat sana ay pagpapatibay dyan sa tulay na yan. Kasi kung pinatibay yan, mga kababayan, hindi po yan basta-basta magigiba. So dyan po, ito ay parang pamantayan ng pamumuno ng Marcos, medyo mahina. May pagkawik kasi po nagiba, no? So, patuloy po tayo magsalita mga kababayan regarding dito dahil pera po natin, pera ng sambayan ng Pilipino ang ginagastos dyan. Kung gagawa ka rin lang naman ng proyekto, ayusin mo na, ilagay mo sa ayos, patibayan mo na para mapakinabangan ng tao. Out of budget. Yeah, out of budget. Dumadami sila. Pero tapos ka na ba, Coach? Pero ang malupit dyan, hindi kaya tinamaan ng barko yan. Baka binangga ng barko yan, ha? Akala siguro flood control project. Oo, baka mamaya binangga ng barko yan. Kadalasan yan yung dinadahilan. Binangga ng barko, kaya nabutas. O dito naman sa tulay, baka mamaya, ano yan, binangga ng barko yan, kaya bumagsak. Oo. Alam nyo, yung ano pabasahan natin? Kurapang gobyerno, tapos dyan sa mga ganyang proyekto, dyan na pinakamalaking mga kupitan na nangyayari. DPWH. Oo. Dyan, ito
Kasi ako, construction worker ako eh. Ayun. Alam ko yung mga ganyang strategy, yung tipong pag-alis ng inspector, biglang naghihilahan na sila ng bakal. Oo, inuuwi nila sa kanila. Hindi, ano yun eh, ang ginagawa, hindi inuwi. Ano? Ang ginagawa, di ba, halimbawa, may isang nabuhusan na. So, pagdating ng inspector, i-check niya yun eh. Kung kumpleto yung bakal, bago buhusan yun, titignan kung ilang patong yung bakal, kung sakto ba dun sa Plano. Sa plano. Oo. So, pagtingin nun, pag inaprubahan ng inspector yan, Alis na yung bubuhusan, inspector. o alis na yun. Oo. Etong mga kontraktor, biglang hila yan. Tapos ilalagay naman yung bakal na yun Sa kabila naman. Sa kabila naman. Pero yung kabila doon, Ay, daya. imbis na 4 ang patong, 5, magiging 3 o 2 na lang. So Daya. mas tipid, di ba? Mas tipid sila. Kaya dyan nagkakaroon ng matinding kupitan. Ang pinakamasakit pa dito, alam nyo, ang pinakamasakit dito, yung buti na lang walang nadisgrasya ha. Ayun yung pinakamasakit dito, yung may madadamay pa sa pangungupit sa mga ganitong proyekto. At higit sa lahat, buti hindi natabunan yung pulis. Pero malaking disgrasya rin yan. Isipin mo. Coach, buti hindi natabunan yung pulis. Oo. Pulis sa ilalim ng tulay. Tatulay. Ay, wow. Joke pala yun. Joke yun. Masyado kayo seryoso.